tuon lagi yung attention ngayon ng gobyerno sa impeachment. Wala na sa economic items, no, na kailangan talaga. Opo, and ang relasyon natin with other countries po ba, parang aabot ba yun sa punto na, saglit lang, may gulo pa kayo, parang hindi best na maglagak talaga ng puhunan dyan. Kahit yung mga BFF natin ng mga bansa dati, magkakaroon talaga ng agam-agam po yan, ma'am, or aantay na lang talaga na mag-stabilize po lahat. Actually, I think 2024 or 2025 ba yun? Nagsabi yung South Korea na hindi muna sila either magpapahiram or mag-invest dito sa Pilipinas on a bilateral basis dahil nga sa nakikita nilang nakakabahalang corruption. No? So, affected talaga yung foreign relations. Yung China, ang laki ng binaba ng tourism from China, no? Kasi dati sila yung pinakamalaking tourist arrivals, no, gagaling sa China. So affected talaga kasi iba-iba yung mga signals na binibigay. Ngayon, I think ang isang challenge sa ating gobyerno ay yung pronouncement ng Amerika tungkol sa ICC kasi sabi ng Amerika, talagang tatanggalin namin yung ICC na yan kasi talagang nakikialam yan sa soberanya ng mga bansa, no? So at naramdaman natin yan dito kasi yung mga public officials natin na dapat dito sila litisin, tama ba yung Tagalog ko? Opo. Litisin, dun sila sa ICC dinadala, no? Basta opposition ng pamahalaan ngayon, parang dun yung tinatapon yung mga ayaw nilang mga politiko, yung mga political oppositionist nila. So, hindi natin alam kung ano magiging posisyon dyan ng Pangulong Marcos kasi ipit siya ngayon dahil yung relationship niya sa US ay matcha-challenge. Alam naman natin na amboy talaga yan si Pangulong Marcos. Opo, ano pong masasabi niyo naman po dito sa mga pahayag ng ilan sa mga opisyal ng ating gobyerno, lalo na doon sa mga pagbisita ng mga embahada ng ibang bansa? Sabi na ako, magbanggit na ako ng kaugnay dito sa Chinese Embassy, may parang babala yung isang opisyal ng gobyerno na parang pag bumisita, mag-ingat kayo pag bumisita sa inyong mga LGU. May mga ganyan na mga babala kasi daw, minsan daw binisita yung Batanes, nagkaroon na ng issue din, no, nang nagkaroon ng yung mga scholar na sinasabi, parte ang Batanes sa China or sa Taiwan. Yung mga ganito pong mga usapin po, ma'am, na for sure, direkta talaga ito sa ibang bansa. Yung bansa pa, isang mayabong na bansa na maraming mga kaibigan ng mga bansa din at napapakinabangan nila. Tayo, ganito yung sitwasyon ng ating bansa, meron pang nagsuso ng gap. Hirap na nga yung ating bansa sa kasalukuyan. Ganito pa yung maririnig natin sa ating mga opisyal. Actually, malaki na yung nawalang opportunity sa atin, lalo na pagdating sa China, no? Kasi yung Silk Road project nila, wala nang Pilipinas sa radar screen nila, no? Kumbaga, low priority ngayon ng Pilipinas. In fact, yung Silk Road project na yun, talagang wala ang Pilipinas doon. Napabayaan talaga yan. So, malaking bagay sana yan pagdating sa trade relations natin sa China. Ang China, isa sa actually hindi sa isa, siya talaga yung pinakamalaking trade relations partner or trade partner natin, no, sa pagdating sa business. Kaya makikita mo na napakaraming mixed signals ang pinapadala ng ating Pangulo. Kaya pati yung embahada ng China, hindi alam kung paano usap sa Pilipinas, no? Kasi on one hand, gusto nilang pumunta ang China dito. On the other hand, tinutulig sana naman ng ating defense secretary, kaya tuloy nawalan siya ng visa sa China. Kumbaga tinanggalan siya ng abilidad na makapunta sa China.
At saka parang persona non grata siya, pati ang kanyang pamilya, di ba? So, doon pa lang, makikita mo, malakas na signal yon na napipiko ng China sa ginagawa ng ating pamahalan ngayon. Opo, ma'am. Balikan ko lang yung issue doon sa ICC, no, na mariing kinundin na at gagawa talaga ng hakbang ang Estados Unidos laban dito sa ICC at doon sa makikibahagi, makikipag-cooperate pa rin dito sa ICC, no. May pahayag po ang gobyerno natin na dito na sabi nga ni Claire Castro na yung mga polisiya daw ng Estados Unidos are not within sa government control. Kapansin-pansin po ba na naging selective ang Pilipinas sa pagsusunod sa mga polisiya ng Amerika sa kung ano lang ang sa tingin ng kasalukuyang administrasyon na magagamit nila? Kasi naalala ko tuloy nung bumisita ang Pangulo po sa Russia na pag-uusapan nga yung pag-aangkat natin ng langis mula sa Russia. Pero may mga konsiderasyon at alam naman natin may mga sanction-sanction yung US, Russia, mga ganyang usapin. Pero pagdating dito, saglit lang. May mga ganyan. Pero pagdating doon, may ikukonsidera. Parang nakikita mo rin ba na selective kung ano lang yung tingin na maganda para sa kanilang interes, yun lang yung susundin? Ang tingin ko, kasi walang vision ng government na to, no? Kaya everything is a reaction to them. So pag may nangyari sa ibang bansa, nagre-react lang. Kaya yung sa oil crisis, tsaka lang siya pumunta sa Russia, dapat noon pa, di ba? Dapat no, bago pa magkaroon ng crisis, tinitingnan niya kung saan, kung paano patatagin ang oil price dito sa Pilipinas. Kung kaya noon pa lang dapat nagba-bilateral talks na siya dun sa ibang producers ng langis. Hindi lang dahil nagkaroon ng krisis ng langis, tsaka lang siya pupunta. Ganon din yung nangyari dito sa ICC. Kumbaga wala silang foresight. Ganyan. So, hindi nila nakita. Kasi noon pa naman bago pa naging presidente si Trump nung second term, no? Maski nung first term pa lang niya, galit na yan talaga sa ICC. So, parang hindi nila nakonsidera yan nung pinadala nila si FPRD dyan sa The Hague, no? Kaya kumbaga ngayon, hindi nila alam kung paano sila magre-react. Nung umpisa sabi ni Claire Castro, hindi tayo ma-affect dyan. Tapos ngayon, nag-iba na yung ihip ng hangin. Sabi niya, parang rene-review na ng ating Foreign Affairs Department yung maring implication ng sinasabi ng US. Kasi talagang galit na galit yan si Trump sa ICC dahil pinapahuli siya niyan eh. Ganun din naman sa Russia, si Putin pinapahuli rin ng ICC. Huli na lamang po, ma'am, muling sumiklab po ang gulo dyan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Alam naman natin yung unang bugso, grabe yung epekto niyan sa Pilipinas, maaring or makikita ba natin na babalik ulit tayo doon sa problemang kinaharap natin una? Kaya nga matagal ko nang sinasabi na kailangan handa tayo kasi gaya niyan, parang nakatuon lagi yung attention ngayon ng gobyerno sa impeachment. Wala na sa economic items, no, na kailangan talaga. At nung ko pa sinasabi na ang Iran ay napakahirap kausap kasi binibreak talaga nila yung mga promises nila. So hindi pa tapos ang krisis dyan. So maaaring bumababa tapos aakyat. Kumbaga may volatility yung oil, yung crude oil price, no. So hangga't hindi pa nare-resolve yan, dapat handa ang gobyerno natin na i-address yung inflation, yung baba ng presyo ng gasolina kasi sa Asia tayo yung pinakamataas ng inflation. Kumbaga yung iba nasa less than 2% or less than 3%. Tayo nasa 6.8%. So, anong plano nila para hindi maging volatile yung presyo ng gasolina kasi talagang hindi lang disincentive yan sa mga Pilipino kundi pati sa mga investors kasi ba't sila pupunta dito ang taas ng gasolina, ang taas ng diesel, di ba? So doon na lang sila sa ibang bansa. Opo. Ma'am Cora, huling issue na lamang dahil nga ay opisyal ng naibenta ng gobyerno itong buong palapag ng The Atrium Makati kung na-monitor po ninyo ito sa isang pribadong developer sa halagang 1 bilyong piso.
Gaano ho ba kahalaga itong ganito pong pagbebenta ng mga government assets sa pribadong sektor, Ma'am Cora? Nakakabahala nga yan kasi panay ang benta nila. Imbis na mag-bid sila ng project, nagbi-bid sila ng asset sale. So parang nagkukumahog sila ngayon mag-raise ng cash. Kasi wala silang makuha sa unprogrammed funds ngayon di ba? Negative yung unprogrammed funds nila. Hindi kagaya noon na madaling maglipat from program to unprogrammed kasi walang nag-monitor. Pero buhat nung nagkaroon ng skandalo dahil dyan sa corruption na yan, medyo nahihirapan sila ngayon humanap ng pera para punuin ang revenues ng government, no? I think yung collection ng government medyo mabagal din So, ngayon nagkukumahog sila maghanap ng cash. Kasi malaki na rin ang utang natin, paano pagbayad ng utang? I think yung binabayaran, yung tax collection natin, about 60% of that napupunta lang sa pagbayad ng utang. So, ang gagawin nila, i-roll over lang yung principal, tapos yung dagdag na deficit, uutangin na naman nila, kaya lalaki ng lalaki yung utang natin. So, hanggat nahihirapan silang mag-collect ng taxes at saka ng fees, maghahanap sila ng ibang paraan para makahanap ng cash para mapuno yung ating revenue collection at saka para kasi malapit na rin ang eleksyon. So maghahanap talaga sila ng pera para mangampanya. Opo, tama ho ba yung ganitong yung pamahalaan, binebenta po nila itong mga hindi pa nagagamit na mga ari-arian para mapondohan nga yung mga priority programs? Kung nakaprograma yan, okay lang. Pero kung hindi naman nakaprograma, kasi ngayon lang natin naririnig yung mga plano nila na magbenta. Actually, hindi nga natin narinig. Basta maririnig mo na lang, nabenta na pala yung mga assets na yun, di ba? So, hindi natin alam kung nakaprograma talaga yung pag-sell ng assets na yun. So, yan ang medyo pinagtatakahan ng maraming tao. Opo. Pero ano ba dapat gamitin o gawin upang matiyak na transparent na itong at kapakipakinabang sa publiko nga itong mga ganitong ginagawa po ng gobyerno? Normally kasi nga, dapat nakaprogram lahat, di ba? Kaya may National Expenditure Program, meron ka ring revenue target. So yung revenues mo, saan mo kukunin yan? May taxes, may asset sale, merong fees, customs fees, merong ganyan. So yung sa asset sale, dapat nakaprograma rin yan. At saka, dapat transparent kung saan gagamitin yung pera. So ngayon, hindi nila sinasabi kung ano yung mga assets na binibenta or ibebenta at kung saan gagamitin yung perang yun. Yan ang hindi klaro. Opo. Pero usually kapag maayos naman ang pagpapatupad ng baga magiging agresibo ka sa pagpa-privatize, epektibong strategy po ito sa pananalapi po natin, Ma'am Cora. Depende kasi kung strategic yung asset sale, no. Kunwari, talagang hindi naman kailangan ng gobyerno, okay lang yan. Pero saan nga gagamitin yung pera? In the past, meron kang asset privatization department or council, whatever. At klaro kung anong plano nila in terms of asset disposal, no. So ngayon parang bara-bara, ganyan. Kasi last year makikita mo wala namang ganyan, 'di ba? Kasi last year medyo maluwag pa yung yung budget, malaki pa yung unprogrammed. Pero this year medyo nabawasan talaga yung ability nila para mag-create ng unprogrammed funds. So ngayon nagkukumahog sila kung saan sila kukuha ng additional funds, no. Oo. So yan ang nakikita ko kung bakit biglang nagkaroon ng series of asset sales ang gobyerno. Oo, para bang may hahalin tulad mo yan sa isang pamilya o sa isang tao na nagsasangla na ng mga gamit dahil wala nang pambayad. Oo, ganun. Oo. Kasi either mangutang sila o magbenta nga sila ng mga assets. Ganyan, kasi medyo may pagka-desperado na yung tayo ng kanilang pondo, yung kanilang budget, no? Opo. So maganda pakinggan pero may masamang epekto o baga negatibong epekto naman.
Oo, may negatibong epekto sa perception, no, ng mga tao kasi unang-una walang transparency at second, yun nga, it adds to the distrust ng hindi lang ng taong Pilipino kundi yung mga dayuhan, mga foreigners at mga investors. Opo. Siguro, Ma'am Cora, yung mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan na ngayon nanonood po at nakikinig sa inyo sa mga oras na ito. Oh, so ngayon palapit na ang SONA ng presidente, lahat ng pwedeng gawin niya para maging positive ang kanyang rating o kaya ang pananaw sa kanya ay gagawin niya, no? Pero puro salita lang 'yan. So mag-ingat tayo kung anong gusto niyong paniwalaan, magsaliksik kayo para hindi kayo nabubudol ng ating pamahalan ngayon kasi napakarami nilang promises na in the past nakita naman natin na yung mga pangako nila yung lahat napapako. So hindi natutuloy. So hanggang ngayon humihingi ako ng reform. Dapat yan ang hingiin natin na malaking pagbabago at talagang dapat kung anong sinasabi, yan ang gagawin.